Starring Entertainment. Yung nagsilat mo po ng kanta namin, yung Idolo. Tapos, sabi po namin mga uncle ko na, sabi, gawa pa tayo ng isa. So yun, pinamit po nila yung composition na sa akin. So doon na po nagsimula yung awitin na yun. Ayun. Pwede ba bigyan mo kami ng ng parang story na kwento sa'yo ni Tito mo kung paano lang po yung song, ano yung naging inspiration, tapos ikaw, ano yung personally, ano yung interpretation mo with the song? And ikaw ka ba ngayon? Kasi parang nakarelate kami ni Mami Jingle. Lagi naman po ako sa mga crush ko po. Anyway, yung awitin daw po yan is ginawa nila ni Bingo and Tito Jimmy. Yung una, pinarinig po ni Bingo yan kay Tito Jimmy. Yung medyo konti, tas sabi maganda daw, inayos nila. So, yung sa ano po yun, nung narinig ko po yan, bali gawa na talaga po nila yung awitin na yan. Pero nung unang pakinig ko pa lang po sa kanya, talagang na-inlove na po ako sa kanta. Kasi para po ano niya napakasimple po nung kanta, pero may meaning, saka po may recall po siya na narinig. Talaga na din po yung mga mensahe ng kanta, saka talagang parang in love ka din sa awitin po ngayon. And yun, ang tingin ko po sa kanta ngayon is talaga isa, para po siya sa mga nagmamahalan. And sa mga nanliligaw, sa mga yung mag-asawa na, o yung bago pa lang, o yung nagsama na sila hanggang tumanda sila. Ibig sabihin, tama na sa akin ikaw, you're more than enough. Parang ganun po. Okay ka na sa akin. Kahit wala tayong mga ayun, basta nandiyan ka lang, tama na, okay na. Parang ganun yung kanta. Ayun, pero ikaw ba personally, may pagkakalayan ka ng gantong song? Kasi mas maganda talaga pag may inspiration. Siguro sa crush ko, kuya. Dahil ito, inahalay ko po talaga ito sa lahat po ng mga makikinig na para po sa lahat itong kanta po. Saka sa crush ko. Thanks, JC. Salamat po. Thank you so much, Sir Richard. Ang next naman pong magtatanong ay si Ms. Rose Garcia of PEP. Ayan. Ay, okay lang. Ayan, good afternoon. Follow up ko na lang, sundutin ko lang muna yung tanong ni Richard at saka yung sagot mo na sa crush ko. Kasi paulit-ulit mo sinasabi yun eh. Sino yung crush mo? Baka po kasi malaman pag sinabi ko po eh. 23 na, pwede nang ipaalam. Si ano po eh, nahiya po ako. Baka po malaman niya eh. Si Angelica po. Si Angelica. So, di ba makito? Gusto mo ba mag-venture din? Kasi pagka napapanood ko po siya, iba po yung tingtig ng puso ko po. Ay, grabe siya. Hindi, yung crush ko po, ayoko po malaman, nahiya po ako. Pero siseryosohin namin yung kay Angelica. Jokes are half-meant po. Jokes are half-meant. Half-meant joke. Ayan, hindi. Anyway, JC, ano bang parang na-mention natin kanina, yung naging proseso ba dito sa kanta na to? Ano yung naging proseso sa pagkakabuo ng kanta na to? Your two uncles. Kanina po, tumitigil na po yung pawis ko, tinanong niyo po kung pinawis na naman po ako. Pero yung proseso po nitong awitin na po ito is, kasi nasa US po yung mga tito ko. So, yung ginawa po namin sa Idolo dati is mahirap talaga kasi yung music, dadalhin po sa Amerika, tapos kakantahin ko po. So, parang mas mahirap kasi yung second voice doon gagawin doon, tapos dadalhin po dito sa Pilipinas. Mahirap po nung una. Pero po nung nagawa na po namin sa Idolo, medyo mas okay na po yung process po ng paggawa ng kanta na yun. Okay. So ngayon, you're with GMA Music. Kailan ka pa sa GMA Music? Ano po, dito na po ng February. Nagpapasalamat po ako sa
sa GMA Music at binigyan po ulit akong pagkakataon na makabalik ulit po sa pagkanta. Okay. So ano yung plano? Ano yung mga ina-expectation mo at the same time sa career mo ngayon? Hindi ko po alam sa GMA yung plano eh. Dito lang po eh. Ang plano ko po talaga is gumawa lang po ng gumawa ng kanta dahil yun po yung pangarap namin ni Daddy. Dahil Daddy po kasi talaga is akala ko po tapos na po. Akala ko tapos na po ako sa pag-awit. Bumalik na po ako ng Amerika. Ayun, and yung nagulat nga po ako nung bumalik ako after pandemic pa naman. Nag-usap kami ng Daddy ko po na sabi niya, bumalik ka na sa pagkanta. Kasi alam ko, dun talaga po yung, dun ka masaya. Dun ka lang niligaya kasi yun yung passion natin. Noong una, siyempre na natapos na ako, bumalik na ako ng US. Sabi ko, Dad, nandun na yung buhay ko sa Amerika. Tapos, sabi, hindi alam ko kung ano mapapasas yan, iyakan kami. Tapos napag-usapan talaga po namin, which is destiny talaga na kausapin natin si Sir Teddy ng GMA. Yun po yun. Tapos nga, yun kaya laking tuwa ko po na salamat po sa Panginoon Diyos na eto, patuloy ulit po akong umaawit at nasa harapan niyo po. Kaya maraming salamat. Okay lang lang. Kailan yung naging conversation nyo na yan ng Daddy? That was 2 months po bago mawala si Daddy. Kasi hindi ko alam talaga na malubha na siya nun. Kasi may hawak pa kaming doon, iniinom. Habang nag-uusap pa kami. Kaya pala mahina na rin siyang gumanon. Mag-golf. Dati kasi malakas siya. Noong pa-isa-isa na lang siya dalawa. 2 months po nun, nag-pass away siya nun. Tapos, hindi ko naman na-expect na makakabalik ako. Nung time na after nung nawala, doon ko po naisulat yung yung idolo, yung hayaan niyong ihandog namin itong awit para sa mga tagahanga namin. Salamat sa pagmamahalan, kailan may hindi nyo iniwan. Kayo ang tunay namin idolo. Salamat sa inyo. Wow, Cornet! Yun po yung